Hello. Amen. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Amen. Magandang umaga. Ang dami natin. Thank you, Lord. Good morning, Ate Ami. Okay, so bago po tayo manalangin, nais ko po munang basahin ang sinabi rito sa awit ng pagpupuri sa Diyos, no? Sa Psalms 95 verse 1 to 5. Ayan. Sabi, tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan. Ang batong kublihan natin, kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasasalamat. Siya ay purihin. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman, ang lahat ay kanya. Maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat, at pati ang lupa na kanyang nilalang. Sama ko na yung 6. Sabi rito, tayo ay lumapit. Sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Amen? Tunay nga na hawak ng Diyos. No, sinabi rito. No, na hawak ng Diyos at nasa kanyang palad ang buong daigdig. Amen? Kaya, walang takot, walang pag-aalala, pag-aalinlangan na masasabi natin na, Lord, salamat dahil ang umagang ito, tunay na ikaw ang mananagumpay sa buhay namin. Amen? Kaya napakaraming dahilan mga kapatid para tayo ay magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Dahil yun lang pagising natin, amen, tayo ay may lakas. Kaya tayo ay lumapit sa ating buhay na Diyos at tayo ay umawit. At before po tayo umawit, manalangin po muna tayo. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We give you thanks and honor, O Lord, sa umagang ito, Lord God. Hallelujah. Dahil, Lord, tunay na napakabuti mo sa buhay namin, Panginoon. At walang pagsidlan sa aming puso ang kagalakan, Panginoon. Dahil magmula sa aming pagtulog kagabi hanggang sa mga oras na ito, Panginoon, sinamahan mo kami. Binigyan mo kami ng lakas. Binigyan mo kami ng panibagong hininga, Panginoon. At ito yung magiging sandata namin upang ikaw ay papurihan. Yung lakas na nanggaling sa iyo na maibabalik namin sa iyo, Panginoon. At maibibigay ang best namin na pagpupuri at pagsamba sa iyo, Panginoon. Lord, tulad ng aking panalangin kanina, Lord God, na patuloy mong ibaba ang aming mga sarili. At patuloy na sakupin ang aming mga puso, isip, na sa kabila ng mga balita, mga nangyayari, Panginoon, sa aming bansa, maging sa aming paligid, Panginoon. Lord, nawa ay hindi po manaig sa amin ang takot, pag-aalala. Lord, sabi mo, be still and know that I am your God. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbago, Lord God. Kaya, Lord, salamat na hawak mo nga sa iyong palad ang buong daigdig. Lord God, maging ang matataas na gabundok na problema na meron kami. Lord, faith like a mustard seed. Yun lang ang hiningi mo sa amin. Kaya kayang patagin ang gaano mga kalaking mga pagsubok na meron kami sa mga oras na ito. Lord, salamat po, Ama, nalalapit kami sa iyo. Sasamba kami, Panginoon, na palayain mo ang aming puso sa anumang kabigatan, sa anumang mga pakiramdam na hindi naaayon sa iyong kalooban. Anumang hadlang sa gawain ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, ito po'y aking sinasawata at inuutusan na lumabas sa apat na sulok ng lugar na ito. Tanging ang pagbaba ng iyong banal na Espiritu ang aming inaasahan sa umagang ito, na amin pong makakasama
at tutulong sa amin upang makaabot sa iyong kabanalan, sa iyong kaluwalhatian. Mula sa langit, buksan mo ang durungawan ng iyong langit, Panginoon, upang kami ay tunghayan sa mga oras na ito, Panginoon. Salamat po, Ama, sa lahat ng aming gagawin. Ito po'y aming ipinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Kay Nicole na maglilid ng praise and worship, O Lord God. Sa lahat ng instrument, kay Pastor Nono na maghahayag ng iyong salita. Lord God, hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo kami na maging kalugod-lugod at maging karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo na po, ipinagkakatiwala ang lahat at maging ang tagumpay ng gawain ito. Pinupuri na po namin at patuloy na pinasasalamatan ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sobra po tayo sa dalawa, sobra tayo sa tatlo. Alam po natin na kasama po natin ang Diyos. Amen po ba? Amen! Alam niyo po ba yung nag-iisang hangarin ni David? Alam niyo po ba yung nag-iisang hinihiling niya sa Diyos? It is to dwell in the house of the Lord all the days of his life. To behold the beauty of the Lord. Para pagmasdan yung kagandahan ng ating Diyos at humingi ng gabay sa Kanya. Tayo, ano pong nag-iisang hangarin natin? What is that? One thing we desire. Okay, right now, sinabi sa Psalm 29, verse 2. Let's give unto the Lord the glory due to His name. Let us worship Him in the beauty of His holiness. Amen? Hallelujah! Yes, Lord, you're so wonderful, so powerful. Hallelujah! So wonderful is your unfailing love. Your cross is broken mercy over me. No eyes have seen, no ears have heard, no heart could fully know how glorious, how beautiful you are. Beautiful one, I love you. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. So powerful, powerful, so powerful. Your glorious the skies, your mighty work displayed for all to see. The beauty of His majesty, the beauty of your majesty, awake my heart to sing. How marvelous, how wonderful you are. Beautiful one, I love you. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love you. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Beautiful one, I love you. Beautiful one, I adore. Beautiful one, my soul must sing. Let eyes open my eyes to your wonders in you. You captured my heart with this love. Because nothing in earth is as beautiful as you. You open my eyes. You open my eyes to your wonders in you. You captured my heart with this love. Because nothing in earth is as beautiful as you.
you for awakening our hearts, Father God, to sing you praises. Hallelujah. Lord, you are good. Amen. Good. Hallelujah. Sing to the Lord. Yes, Lord. Lord, you were good. Lord, you were good.
Who else? Sino pa po ba ang aming pupurihin? Who else is worthy? There is no one. Only you, Jesus. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. I am an instrument of exaltation. I was born to lift the name above all names. You hear the melody of all creation.
are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints and angels. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb of God and sing, you were worthy of it all. You were worthy of it all. Yes, Jesus, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. All the saints, that is we are. Hallelujah. All the saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns into the Lamb of God and sing, you are worthy of it all. Yes, you are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory day and night. Hallelujah. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Let your spirit spirit over to you, God. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, you are worthy of it all. Yes, Jesus, you are worthy of it all. You are worthy, for from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Just your voice, let us lift our voice. Worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Let's sing it again. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are, Jesus. You are worthy of it all. You are worthy. For from you
is the worthiness of the Lord, then let's worship Him in the beauty of His holiness. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Amen. Glory to God. We praise you. Amen. Hallelujah. Kaya saya sa presensya ng ating Diyos. Sabi nga sa Psalm 16:11 po ata yun. Teach me the ways of life. In your presence is fullness of joy. Amen? Amen. Hallelujah! Now, let's continue to praise the Lord. Ibaranas po natin ang kagalakan na pinaranas sa ating ng Panginoon sa ating mga kapatid na kahit sa kabila ng bagyo, narito po sila. God bless us all. Tayo po. God bless us all. Hallelujah! Woo! We praise you, Father! Amen! Awitan po natin cause yung one thing na gusto ni David is to behold the beauty of the Lord, to dwell in the house of the Lord all the days of his life, just to see the beauty of the Lord. Yun din po yung i-desire natin. Amen? Hallelujah! Thank you, Father. I love you. I adore you. You want so much sing praises to you. Hallelujah! Wonderful! Wonderful is your unfailing love. Your cross is broken mercy on me.
Amen. Hallelujah. Okay na? God is good all the time. Amen. Talagang purihin ng Panginoon na yung paninindigan ay nakita ko sa inyong lahat ngayon. Bagamat marami, hindi ko man sinabi na wala silang paninindigan, ano. At sa kabila ng nagbabadya na sinasabing super typhoon. Alam niyo mga kapatid, ako naniniwala ng yan ay hininga lang ni Lord eh. 'Di ba? Sabi yun sa awit, no? At kayang-kayang kontrolin ni Lord yan. At purihin ng Panginoon, papunta pa nga kami mamaya sa silang. But still, pinangahawakan namin tatlo na si Lord ang may hawak at may control ng lahat ng bagay. Amen? Kaya kahit ngayon, no? Maraming dahilan para tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Sino po ang nais magpasalamat sa Kanya? Ayan, si Ate Chona. Ayan ako nagpapasalamat sa Lord. Pinapasalamatan ko ang kabutihan ng Diyos sa pangyayari sa Cebu. Kasi alam ko marami talagang halos lahat nandun ang kapatid ni Papa. Pero sabi ko, Lord, tiwala ko ay sa'yo. Na ingatan mo. Nung nangyari yon, madaling araw pala. So sabi ko, may GC kaming dalaw. May GC ako sa pinsan ko, o puro magpinsan kami, may GC din kami na sa puro magkamag-anak din. So, pagkatapos ko mag-pray, pagbukas ko ng cellphone ko, ang haba. So sabi ng pinsan ko, signal number 4 sila, nag-landfall na. Sabi ko, Lord, so binasa ko yung pagkahaba-haba na yon. Sobrang lakas daw po talaga. Hangin, ulan, halos pinasok na din talaga sila. Sabi ng iba kong pinsan, lumabas na kayo. Sabi, hindi kami lalabas kasi ang mga bubong nagliliparan din. So dito na lang kami. So, sabi ko, Lord, alam ko tiwala kong iingatan mo yung pamilya ko doon. Sabang binabasa ko ng pagkahaba-haba, chat ako, kumusta kayo? Ang reply nila, okay lang kami. Sabi ko, Lord, okay sila. So, nung habang maghapon na yun pa rin, sobrang lakas. Tapos doon naman sabi, sige, ano na kayo, sabi, hindi pwede kasi ang hangin napakalakas talaga. Habang tumataas daw yung tubig din, tapos ang ano pa, malapit pa sila sa dagat. So Lord, ingatan mo na wag mag-ano din yung dagat, wag din sumabay. Tapos doon naman sa mga kamag-anak ko, chat ko rin, kumusta kayo? Okay kami. Sabi ko, Lord, okay sila. Kaso dun sa GC na yun, nag-send yung isang tiyahin ko, nasa bubong na sila. Ito po yung bubong, ito po yung tubig. Sabi ko, Lord, walang mawawala sa pamilya, bagamat ganun. Ang tubig talaga, kung makikita mo, sabi ko, Lord, saan nanggaling yung tubig na yun? Parang talagang daig pa ang batis na kung umani. Sabi ko, Lord, ingatan mo. Habang nasa bubong yung tiyahin ko, kasama niya pa yung apo niya. Sabi ko, Lord, wag sanang maano kasi ang bubong. So wala po. So, talagang sabi ko, Lord, tiwala ko sa'yo na iingatan mo sila. Bagamat maghapon na yun, mataas pa rin ang tubig. Sabi ko, Lord, walang mano. Ngayon naman, chinat ko si ate ko sa Masbate naman. Sabi ni ate, ramdam na rin nila yung lakas din ng hangin. Sabi ko, Lord, di baling ulan wag lang yung hangin. Kasi yun ang pag sinabay ng malakas na hangin. Sabi ko, Lord, ingatan niyo po sila at huwag mo silang pababayaan. Alam kong atiwala ko sa iyo na ang protection niyo po ay naroon sa kanila. Kaya talaga ngayon po, tiwala ko kay Lord na ingatan din po ang pamilya ko. Bagat sabi nga rin dun sa GC ulit ng mga tiyahin ko na ramdam pa rin nila. Naramdaman ulit nila ngayon ng ba't binahaulit yata sila ngayon. Pero sabi ko, Lord, ingatan niyo po ang
pamilya ko sa Cebu at sa Masbate. Kaya talagang, sabi ko kanina habang nag-worship, parang naiyak ako. Sabi ko, Lord, alam kong ramdam mo rin ako, Lord, kung ano yung naramdaman ko para sa pamilya ko. Kaya patuloy pong ipag-pray ang aking pamilya sa Cebu po. Ayan. God is in control. Amen? Yon. Kahit ako rin talagang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon. Kasi yung lindol dun sa Cebu, di ba? Before nangyari yon, nandun kasi ang japet ko. Kasi talagang prayer ko, Lord, huwag mong ipahintulot ang mga bagay na alam mo, Panginoon, na hindi ko kakayanin. Kaya nung nagkalindol, wala na po dun si japet sa Cebu. At yun din, di ba, na yun nga, binagyo. At purihin ng Panginoon na every time na nakakabalita yung si Japet ko doon sa mga kaibigan niya na tinuluyan niya doon. Sabi niya, Ma, nandito doon talaga ako dapat kasama. Pero purihin ng Panginoon, salamat na ang pag-iingat ni Lord, no? Talagang hanggang sa ika-4 na saling-lahi ng ating angkan. No, talagang nandoon ang pag-iingat ni Lord. Amen? Sino pa po? Amen. Ayun, na-remind lang din po ako dun. Tapos naalala ko po yung kapatid ko. It's a great reminder po yung kay Ate Chona. Ako po kasi hindi po ako updated talaga ngayon sa nangyayari sa mundo. Well, hindi naman po totally hindi updated, pero kasi hindi po ako talaga nag-ano ng social media. Kaya parang hindi ko po ma-feel, ganun po. And God reminded me na we are called to weep with those who weep, di ba po? Magkaroon tayo ng care din po sa paligid natin. And what they really need right now po is prayer. At paano po natin sila mapagpe-pray? Yung po remind sa akin ng Lord, paano mo sila mapagpe-pray? You have to care. Kahit pa sabihin mong, kunwari, hindi mo maramdaman pa ngayon yung epekto, you have to care by praying for them. And bago pa po itong balita sa Bagyo, na-remind din po ako ng kapatid ko kasi nung karaang araw lang po ata to, gabi po nun, sabi niya po sa akin, sinulat ko po siya kasi natawa ako kay Lord. Sabi niya po dito, ate, ang sakit ng likod ko, sabi ko po sa kanya, kasi kanya pa yung sinasabi, ayaw mo namang uminom ng paracetamol, sabi ko sa kanya, sabi niya, hindi naman paracetamol yun, sabi niya po sa akin, sabi ko, may halo nga yung paracetamol, tapos sabi niya, hindi nga yun yung magpapagaling sa akin, sabi, sinigawan niya po ako ng ganon. Tapos, na-remind po ako. Kasi nga po, every time na may ganun sila, takbuhan po namin prayer. Ewan ko ba't di ko yun naisip noon. Kaya, na-remind po ako ng Panginoon. At nakita ko yung puso din ng kapatid ko. Kasi after namin mag-prayer, hindi na siya umiinda. Tapos kinabukasan, nakapaglaro na po siya. And nakita ko na, hindi pa po, yung kapatid ko, hindi pa po siya ganun ka-vocal talaga. Na pwede naman sabihin, ate, pag-pray mo ko. Pero hindi po talaga siya ganun. Kaya salamat sa Panginoon kasi na-remind din po ako to care kung ano pong nangyayari sa mundo ngayon. Kung wala man po tayo ma-help na physical thing, wala man akong maibigay na gano'n, prayer is more powerful than that. Kaya salamat po sa Panginoon. Si Lord na rin po magpo-provide ng kakayahan sa atin para makatulong pa rin po sa ibang mga bagay. Thank you, Lord, for the reminder. But it is sa testimony ni Ate Chona. And I'm always thankful for the discipline, lahat ng disiplina ng Panginoon, pagtuturo niya. Kasi sabi nga po, di ba, yung dinidisiplina, tinuturuan ng Panginoon ang kanyang minamahal. Amen? Amen. So just pang kapurihan. Amen. Sa ngayon, talagang the best na magagawa natin ay ipanalangin ng ating mga kababayan. Amen? So, meron pa po ba? Wala na, ako na lang. Kasi nung Friday nga ba yun? Kasi po may surprise si Lord sa Bearers of Hope sa December 18. So, Christmas fellowship yun. So, naglinis na kami dun sa lugar na kung saan ay dadaos yung gawain. Ako pa yung nagre-remind dun sa mga kasama ko na mag-ingat kayo kasi madulas. Tapos nung pauwi na, kasi yung pong pinaka-pintuan doon sa lugar na pagdadausan natin, pag ganun. So, hindi po ako naging aware. Ang inisip ko na-brush na ni Japet yung pero talagang ang dulas, lalo na yung tsinelas na suot-suot ko.
ay madulas talaga yung pagbasa yung yung floor. At purihin ng Panginoon sa Diyos ang kapurihan na hindi nabagok yung ulo ko. Kaya sabi ko, thank you Lord, na bagamat ako ay nadulas, hindi nabagok yung ulo ko. Dahil umupo na lang ako, dahil kung hinayaan ko mag-slide ako, talagang babagok yung ulo ko. Ayan, meron po akong sugat dun sa paa, tapos may bukol ako sa tuhod. At ngayon iniinda ko yung ano ba tawag dito? Basta yun na. Talagang sabi ko, Lord, thank you. Kasi talagang si Satanas talagang gusto niyang mag-overtake sa akin. Dahil ngayon pa lang excited na po ako para doon sa gawain natin sa I hope and I pray na walang hadlang. Talagang ipinagkakatiwala ko yun sa Panginoon. At kung loobin ng Lord, lahat po kayo ay imbitado doon sa gawain yun. Amen? December 18, ngayon pa lang, mark on your calendar. Tama ba ako doon? Lahat kayo invited po doon sa gawain na yon sa December 18. Kaya sa Diyos ang kapurihan at ngayon po, tayo po ay dadako na sa pakikinig ng salita ng Diyos. At tinatawagan ko po ang ating pastor. Pastor Nonon po. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon at kahit may balita ng nagbabantang malakas na bagyo ay narito kayo ngayong umaga. Amen. No? Dahil alam naman po natin na hindi po tayo dapat mahadlangan, no? Sa pagsunod sa tagubilin ng Panginoon sa atin. Kahit pa sabihin natin merong ganyan mga balita, no? Pero kaya nga tayo magsasama-sama dahil ating pong ipapanalangin, no? Yung bagyo na yan. Okay? So, praise the Lord at tama yung sinabi kanina na talagang unang higit na magagawa natin ay manalangin, no? Dahil walang imposible sa ating Panginoon. Siyang may kontrol ng lahat ng bagay, katang kalikasan. Sa isang salita niya lang, pwede niyang ilayo ang bagyo na yan. Amen? Pero naalala ko yung sinabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14 na sabi ng ating Panginoon na kung ang kanyang bayan na tinawag sa kanyang pangalan ay magpakababa, hanapin ang kanyang mukha, manalangin at hanapin ang kanyang mukha, siya ay sasagot, siya ay makikinig. Pagagalingin sila, patatawarin ang kanilang makasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain. So yun pong, although yung pong salita na yon ay pangako ng Panginoon sa bayan ng Israel, kasi kung babasahin natin yung naunang talata doon, ang sabi basahin ko lang po, no? Ang sabi rito ni Haring Solomon, kung di ako nagkakamali, no? Sabi rito, sabi ng Panginoon, maaring ipinid ko ang langit at hindi pumutak ang ulan, maaring magpadala ako ng mga balang upang salantayin ng lupain, maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. So, ibig sabihin, mga kalamidad ito. No? Pero ang sabi ng Panginoon, kung sa sandaling ang bayan niya ay magpakumbaba at manalangin, sasagot siya. Amen? So, I believe na pwede rin natin pong panghawakan yung pangako na yon ng ating Panginoon. Hindi man salot, hindi man sabihin natin yung kawalan ng ulan ang ating hinaharap. At iba yung hinaharap natin, isang super typhoon, pero pwede nating angkinin ang pangakong ito. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo, tayo magkaisa. Alam ko marami sa ating mga kapatiran at kababayan ay nananalangin na para dito. No? Pero patuloy pa rin tayo magkaisa sa panalangin. Let's pray. O aming Diyos, kayo po ay makapangyarihan. Kayo po, Panginoon, ay naghahari sa lahat ng iyong mga nilikha at pinangako nyo sa inyong mga anak na kung kami ay magpakababa at hanapin namin, kami manalangin at hanapin namin ang iyong mukha
kayo po ay sasagot, Panginoon, sa aming panalangin. Patatawarin niyo po kami at pagagalingin niyo po ang aming bayan. O aming Diyos, patuloy kami nagpapakababa sa iyong harapan. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso, ang aming buong katauhan ng iyong banal na dugo at hayaan niyo po na kami makalapit na walang anumang hadlang sa iyong banal na trono. At sa sandaling ito, Panginoon, nagkakaisa po kami at tinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang kalagayan ng aming bansa. Lord, hindi po lingid sa inyo yung sinasabing super typhoon na pumasok na po sa aming area of responsibility, pero naniniwala kami, O Diyos, na kayo'y makapangyarihan. Kaya niyo, Panginoon, sa iyong salita na utusan ang bagyo na yan na lumayo. At yun po ang aming dinadalangin, O Diyos, na kayo, Panginoon, ang kumilos at kayo, Panginoon, na magpaalis, Panginoon, ng bagyo na yan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. O Diyos, kami po'y nagmamakaawa sa inyo dahil alam niyo po yung nangyari po sa mga kababayan namin sa Cebu. Lord, ayaw po namin na mangyari po yun sa iba pang mga lugar, Panginoon, sa aming bansa. Bagamat alam namin, O Diyos, na kayo pa rin ang may hawak ng lahat ng bagay. Pero, Panginoon, ang dalangin po namin, O Diyos, na huwag niyo pong hayaan na marami pong mga buhay, Panginoon, ang mawala, Panginoon, sa pamamagitan ng bagyong ito. Kaya, Panginoon, ingatan niyo po ang aming mga kababayan. Higit sa lahat, ang mga kapatiran po namin. Lord, tinataas rin po namin sa inyo ang aming mga kapatiran sa aming mga daughter churches, Panginoon. Ingatan niyo rin po sila sa lugar ng Masbate, Batangas, Quezon, Panginoon. Kayo po, Panginoon, din ang magprotekta, Panginoon, sa kanila at hindi po sila, Panginoon, na maapektuhan maigi, Panginoon, ng bagyong ito. Panginoon, at sa sandaling ito, Ama, muli po, amin pong binubuksan ang aming mga puso at espiritu upang kami makatanggap mula sa inyo. Panginoon, bigyan niyo po kami ng pandinig, spiritual na pandinig. Bigyan niyo po kami ng pusong nauuhaw sa iyong salita, sa iyong presensya, at pusong handang magpaturo at magpabago sa iyo, O Diyos. At itago niyo rin po ang iyong lingkod sa likuran ng iyong kalawalatian. At kailangan po, Ama, ang makita at mapakinggan ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. At sa inyo na po namin ibinabalik lahat ng kapurihan at kalawalatian sa pangalan ng aming Panginoong Yesus at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Bago po kayo maupo ay naunahan niyo na ako. Buksan niyo po ang inyong mga Bible sa ating text sa umagang ito, Psalm chapter 105 verse 4. Ang sabi po sa English, look to the Lord and His strength and seek His face always. Ang sabi po sa Tagalog, siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Amen. Pagpalain na Panginoon ang kanyang salita, para po makaupo. At sisimulan po natin ang panibagong serye ng ating mga mensahe na pinamagatan ko pong Pursuing God. No? Pursuing God. O yung ating pong paghahangad, yung ating paghanap sa Diyos. Actually, itong mga series na to, talagang pinag-pray ko kung ano yung gusto ng Panginoon. At ito po ay isang series na akin pa rin pong pinag-aaralan. No, wala po akong, yung sabihin nating, meron na akong leksyon para dito, pero ito kasi yung nilalagay ng Panginoon sa akin. So, sisimulan po natin itong series na to, na Pursuing God. At sa umagang ito, ang ating topic ay Seeking God's Face. No? Yung paghanap natin sa mukha ng Diyos. Kasi alam niyo po, siguro mga ilang linggo ang nakaraan, parang tinanong ko sa sarili ko, what am I pursuing?
Parang hindi niya sinasabi ng Lord sa akin, what are you pursuing? Ano ba talaga ang hinahanap mo sa buhay mo? No? Halimbawa ngayon, sa sandaling ito ng buhay ko, ano ba talaga ang hinahangad ko? At pinaalala ng Panginoon sa akin na tayo kasi marami tayong pwedeng hangarin sa buhay. No? Halimbawa, meron dyan na ang pinopursue nila sa buhay nila yung kanilang career. Di ba? Yung gusto nila talaga na maging maganda yung hindi lang yung hanap buhay nila, pero sila ay ma-promote, no? Hanggang sa siguro talagang maging mataas yung katungkulan nila. No? Talagang masabi na talagang successful sila. No? Meron naman mga tao ang hinahangad nila ay kayamanan. No? Gusto nilang yumaman. Wala namang masama ron, pero ang nakakalungkot, marami ay gustong yumaman sa maling paraan. Amen, mga kapatid? Katulad ng mga natuklasan natin na marami tayong mga sabihin natin mga lingkod pa ng bayan, pero ginamit nila yung kanilang posisyon para sila ay yumaman. No? At may mga alam na natin sa balita, yung mga kahit mga private individuals, no? Talagang makikita mo talaga yung sobrang karangyaan pero nakamit nila sa maling paraan. So maaaring yun, o kaya maaaring yung seguridad sa buhay. No? Yung gusto nila na talagang secure sila, wala silang inaalala, no? Talagang financially stable sila. May mga tao naman ang kanilang hinahangad yung karangalan. Yung sila'y matanyag. Okay? O kaya sila ay mapuri. Meron naman ang kanilang hangarin sa buhay ay yung makaroon sila ng malalaking mga achievement. At meron naman ang hinahangad nila sa buhay ay relasyon. No? Relasyon sa ibang tao. Marami, sabi ko. At pwede na yung mga pursuits na yon ay hindi masama. Kumbaga, mabuti naman. Pero, what should be our main pursuit in life? Bilang mga nilikha ng Diyos at bilang mga niligtas ng Panginoon, ano kaya ang dapat na pinakamataas na hangarin natin sa buhay? O sino ba talaga ang dapat nating hangarin sa buhay natin? I believe that our primary and main pursuit should be God, ang Diyos. Dahil niyo po sa salita ng Panginoon at makikita natin, maraming beses na sinasabi na we are to seek God. Talagang hanapin natin ang Diyos. Hanapin natin ang Panginoon. So, I hope na itong ating pag-aaral ay makatulong sa atin na talagang tayo ay tulungan na talagang manatili sa dapat na landas na dapat natin tahakin. O kung tayo man ay medyo nalilihis, tayo man ay medyo nalalayo na dun sa talagang kung ano talaga ang gusto ng Diyos sa atin, tayo ay tulungan niyang bumalik. Amen? Alam mo kasi, eto lang, no, lately nalaman ko to. Meron kasi mga tao na yung binuhos talaga nila ang panahon nila, ang oras nila sa isang bagay na sa tingin nila ay mahalaga pero nasayang lang yung buhay nila. Halimbawa, meron lang akong, na-discover ko. Hindi ba may teorya na tinatawag na evolution? Yung ang tao daw ay galing sa unggoy. Paeg ba kayo kayo'y galing sa unggoy? No? Naalala ko dati meron tayong trabahador. Nalimutan ko yung kanyang pangalan pero ang tawag namin sa kanya ay Watati. Si Watati. Ito si Watati, nung siya nag-aaral, medyo payat siya na, medyo palabiro. No? Anong tunay yung pangalan? Hindi na maalala. Sabi na siya daw yung nag-aaral. Sabi raw na teacher niya sa science, mga students, no, mga estudyante,
tayo ay nanggaling sa unggoy. No? Diba? Sabi ni Watati, Ma'am, sabi niya, Ma'am, hindi ako naniniwala na galing ako sa unggoy. Kung kayo naniniwala, sige. Ganun siya kabokal. Okay, anyway. Merong isang tao, pangalan niya si Sir Arthur Keith, na nung na-discover ni Charles Darwin yung, meron siyang nakita mga buto, no? Somewhere sa England, at sabi ni Charles Darwin, eto na yung missing link. Na ito na yung hinahanap natin na ito yung nagkokonekta sa unggoy at sa tao. At pinangalanan nila tong Piltdown Man. Na-discover noong 1912. At ito si Sir Arthur Keith, talagang supporter kasi siya ni isa siyang British anthropologist. Talagang supporter siya ni Darwin. So ang ginawa niya, talagang dinepensahan niya yon. Ang dami niya nasulat na mga articles, sabi ng mga 500 articles, para patunayan na yung na-discover na yon ay talagang yon ang unang tao. No? Yun ang magpapatunay na ang tao ay galing sa unggoy. Pero alam niyo ba, noong 1953, sinabi ng British Museum that the Piltdown Man is a hoax. Ito ay peke. Dahil ang ginawa pala ay, yung nakita pala ay merong ngipin ng unggoy na sinama sabi na yung skull ng tao, at napansin nila na yung ngipin ay medyo chinisel yung para lang masabi na sa tao, parang yun, patunay yun. At alam niyo, boss, nung na-discover yun na yun ay hoax, si Sir Arthur Keith ay 86 years old. Biro mo, nasayang ang buong buhay niya. No? Tumanda na siya na inuukol niya ang buhay niya sa walang kabuluhan. Nakuha niya mga kapatid? Naalala ko yung kwento na yun. Anyway, ayaw natin na maging gano'n ang buhay natin. Gusto natin na talagang ang nag-iisang buhay na binigay sa atin ng Panginoon ay talagang hindi masayang, kundi may ukol natin sa dapat na pag-ukulan natin ito. Amen, mga kapatid? So, seeking God's face. Isa lang po yan, no? Simula pa lang po yan. Meron pa ako naiisip na ibang mga topic dito. Pero una muna natin pag-aaralan ay yung sinasabi sa Biblia na paghahanap natin sa mukha ng Diyos. So ano bang naiisip natin pag narinig natin salitang face? O mukha. Siyempre, ang naisip natin yung face, yung mukha natin, di ba, kapatid? No? Kasi yung face, at talagang isang kahulugan yan ay yung mukha natin. Okay? Meron ding ibig sabihin ng face ay yung surface, yung ibabaw. Halimbawa sa Genesis chapter 1 verse 2, sinabi doon na ginamit yung word na face doon. Hindi pa yan. Okay, Genesis chapter 1 verse 2. Sabi rito, now the earth was formless and empty, darkness was sa King James, over the face of the deep. Okay? Face. O kaya the surface of the deep. So, pwedeng pagsabing face, yung ibabaw. Okay? Pero, ang una talaga pupasok sa isipan natin yung ating mukha. Amen, mga kapatid? At para sa maraming tao, ang mukha niya ay napakahalaga, no? Na talagang pinagaganda, di ba? No?
inaayos at nireretoke. No? Naalala niyo yung kwento ng Kristiyano na, ano, na, di ba, alam niyo na yung kwento na yan, ano? Yung Kristiyano na, nung una na, ano siya, kasi nalalayo siya kay Lord eh. Tapos bigla siyang na-aksidente. No? Halos mamatay na siya, pero sabi niya kay Lord, Lord, humingi siya ng tawad sa Panginoon at nagbalik loob siya sa Panginoon. At sabi niya, Lord, dalahin ko na ako'y ingatan na ninyo. No? So, nabuhay siya uli. No, yung nga lang, medyo, naano na naman siya ng kamunduhan. No, na ano siya sa mga advertisement na pagagandahin yung mukha, no? Nakakita yung mga nakalagay na pababatain yung itsura niya. So, nag-surgery. No, yung kanyang ilong ay pinatangos niya. Tapos yung kanyang balat ay pinabanat niya. Yeah? Okay? Gumanda nga siya. Okay? Pero isang araw, nung siya tumatawid, nabangga siya. Nabangga uli siya. At nung siya nabangga, siya'y namatay. Namatay siya. No? Hindi yan. Ano yung kwento? Namatay ba siya? Hindi pa wala siya namatay. Yung medyo, yung malala na yung talaga, yung kalagayan niya. Adi nagtanong siya uli kay Lord, Lord, akala ko ba, iingatan niyo po ako. Yeah, nasa ospital na naman siya, talagang malala yung niya, siguro nasa ICU siya. Diba? At narinig yung tinig ni Lord, sabi sa kanya, sorry anak, hindi kita nakilala. Anyway, joke lang naman niya. Kasi kilala ka pa naman ni Lord kahit pinaayos mo ang mukha mo eh. Amen, mga kapatid? Okay, pinapatawa ko lang kayo. Pero, pag binanggit natin ang mukha ng Diyos, ano tinutukoy nun? O kaya, paghanap natin sa mukha ng Diyos. Well, una sa lahat, tingnan mo natin hindi nito ibig sabihin. Hindi ibig sabihin na ang Diyos ay merong literal na mukha. Okay? Dahil, ang sabi sa Exodus chapter 20 verse 4, alam na natin yan, huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kay larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa impapawid, nasa lupa o nasa tubig. So huwag kayong magkakaroon ng anumang larawan, no, na parang sinasabi mo na etong larawan ng Diyos. Amen. Alam na natin yan. Bakit? Dahil ang sabi ng ating Panginoong Yesus, John 4:24, ang Diyos ay Espiritu. God is a Spirit. At yung mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. So, ano yung sabihin talaga ng face? Actually, ngayon ko lang din natuklasan ito. Dahil sinaliksik ko kung naging sabihin. Ang ginamit na Hebrew word para sa face sa Old Testament, yung word na panim, tumutukoy yun sa mukha, tumutukoy din yun doon sa ibabaw. Pero alam niyo po, isa pa po palang gamit ng Hebrew word na yon. Yung panim, sige, bago yan, sabi nga, the noun face is used anthropomorphically of God. Kung meron tayong mabasa sa Biblia na sabi, ang mukha ng Diyos, ang kamay ng Diyos, ang mata ng Diyos. Ano pa? Ang bibig ng Diyos. Ang tawag doon ay anthropomorphical. Okay? Parang sinasabi lang na hindi naman tagal literal na merong ganong katangian ang Diyos. Pero parang merong ibang ibig sabihin yon. Halimbawa, pag sinabing kamay ng Diyos,
yon ay tumutukoy sa kapangyarihan ng Diyos. Usually, pag nabasa niyo sa Bible, the hand of God, ang tinutukoy doon na ang Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyo mga kapatid? Pero wala talaga siyang kamay. So pag sinabing ang mukha ng Diyos, ganun din. Wala talaga siyang mukha, pero may tinutukoy yun na may ibig sabihin nun. And the Bible speaks of God as though He had a face. Pero there was no image or likeness of God in the inner sanctuary. Babalik tayo dun sa tabernacle o dun sa temple. Walang, yung templo o tabernakulo, wala talaga kayong makikita na anumang larawan ng Diyos doon. Pero doon sa holy place na tinatawag, ano ba yung holy place? Yun yung lugar sa tabernakulo o templo na dadaanan mo bago ka pumunta sa dakong kabanal-banalan, yung Holy of Holies. Sa labas noon, yung tinatawag na holy place. At meron dong lamesa. Merong table doon. Ang tawag ay, sige, ano lang. Ang tawag doon ay yung table of showbread. Merong lamesa doon na merong mga tinapay, 10 tinapay ang nandun. Ang tawag doon sa tinapay na yon ay panim or face. Ginamit yung salitang face. Pero tinutukoy doon yung tinapay. At ang tawag sa tinapay na yon ay the bread of His presence. Yung showbread na yon, ang isa pang tawag doon, the bread of His presence. Dahil yon ay parang pinapahiwatig na kasi yung tinapay po na yon, every Sabbath day, pinapalitan yon. Halimbawa, yung dumating yung araw ng Sabat, ang gagawin ng mga Hudyo, papalitan nila yon ng panibagong tinapay. Parating merong tinapay doon sa lamesa na yon na nagsasaad na ang Diyos ay parating nariyan at ang Diyos ay parating tumutugon sa iyo at sa aking pangailangan. Amen, mga kapatid? So, ang naging ibig sabihin ngayon ng face is God's presence. Amen? Ang ibig sabihin ng mukha ng Diyos ay ang presensya ng Diyos. And it emphasizes the importance of being in communion with God. Tayo ay parating makipag-usap sa Diyos. Parating tayong lalapit sa presensya niya. Pag sinabi sa Bible na God's face, it refers to God's presence. Takoy niya mga kapatid? Okay. Now, may mga difficult verses sa Bible. Alam nyo, meron talaga maganyan. Yung pag binasa mo, magtatanong ka. No, halimbawa, bakit sa Bible may sinasabi na, halimbawa, sa Genesis chapter 32 verse 30, sabi ni Jacob, he called the place Peniel because I saw because I saw God face to face. Ang ibig sabihin ng Peniel ay face of God. Hindi ko lang nilagay dyan, pero yun ang ibig sabihin ng Peniel. Sabi talaga sa Bible. Okay? Genesis chapter 32, verse 30. So, paano yon? Sabi, nakita raw ni Jacob ang Diyos ng mukhaan. At hindi lang yon. Ang sabi sa Exodus chapter 33, verse 11, na nakipag-usap ang Panginoon kay Moses ng harap-harapan, face to face. Ay, sabihin, nakita ba ni Moses ang mukha ng Diyos? Hindi. Kahit si Jacob, hindi niya nakita ang mukha ng Diyos. Although, babanggitin ko lang to sa inyo, pero ayaw ko muna magkaroon tayo ng parang theological discussion. May nagsasabi na yung sa Genesis chapter 32, ang talagang nakaharap ni Jacob doon ay anghel. Anghel.
Dahil merong verse sa Hosea chapter 12, verse 3 to 4. Hindi ko na nailagay yan dyan. Hosea chapter 12, verse 3 to 4. Patungkol ito kay Jacob. Okay, saglit lang dahil ayan. Hosea chapter 12, verse 3 to 4, na nang sila ay nasa sinapupunan pa, dinaya na ng nuno nilang si Jacob ang kanyang kakambal at nakipagbuno sa Diyos nang siya'y malaki na. Nakipagbuno siya sa anghel ni Yahweh at nagwagi. Umiyak at namanhik na siya'y pagpalain. Actually, tinutukoy dito yung nangyari doon sa Genesis. At ang paliwanag dyan, minsan daw kasi, bagamat binabanggit yung Diyos, pero ang tinutukoy talaga doon ay yung kinatawan ng Diyos, yung representative ng Diyos. Halimbawa, anghel. Okay? Kaya sinabi na, I saw God face to face. Pero marami nagsasabi na talagang ang nakaharap ni Jacob doon ay anghel ng Diyos. Basta yun ang representative ng Diyos. Okay, ayaw ko lang anuhin yan, ano? Maging ano natin. Pero, ano paliwanag dito? Pag sinabi sa Biblia na nakita ng mga tao ang Diyos ng harapan, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin, ito lang po ang simpleng paliwanag dyan. These encounters are often understood as spiritual experiences, not rather than literal sightings. Hindi ibig sabihin nun na nakita talaga nila yung literal na mukha ng Diyos. Pero yon ay isang spiritual na karanasan. Okay? Naranasan nilang maring makanig ang Diyos, katulad ni Moses, na parang kaibigan. Pero wala siya nakitang mukha. Pero ganun kasi napakalapit yung pag-usap niya sa Panginoon. Okay? So, ano lang. Na ano ibig sabihin ng hanapin ang mukha ng Diyos? Seeking God's face. Tinignan ko kung ano ibig sabihin ng word na seek. Yung paghahanap. At ang daming mga salita, no, sa Hebreo, sa Grego, no, alam mo minsan kailangan mong alamin yun eh. Pero alam niyo mga kapatid, sa pagsasaliksik ko, akala ko na meron pang mas malalim na ibig sabihin yon. Ang ibig sabihin ng seeking o yung paghahanap sa mukha ng Diyos, ang ibig sabihin ng mga kapatid ay simpleng paghahanap. Paghahanap. Hanapin mo rin talaga. Yan lang talaga ibig sabihin nun. Not to seek. So, wag na tayong maghanap ng malalim pang ano. Okay? Isang naghahanap ka ng malalim pang... Pero meron lang akong gustong pakita sa inyo. Sa Hebreo, ang isang ibig sabihin nun ay to come before Him or have a favorable audience with Him. Lumapit sa Kanya. At magkaroon ka ng favorable audience. Yung ikaw ay pakinggan niya. Actually, ginamit yan kay Haring Solomon. Si Haring Solomon, nung siya ay naging tanyag na, maraming mga tao, ang sabi sa Bible, maraming mga tao ang pumupunta sa kanya to seek an audience with him. Yan yung gano'n din yung salitang ginamit. No? Pumupunta sa kanya para makausap siya. Okay? Pero alam natin, ang ating Panginoon ay hari na higit pa kay Haring Solomon. Amen? Okay? So, yun ibig sabihin ng Hebreong salita na yun, lumapit sa kanya. Pangalawa, magtanong, to inquire, to consult, to ask. So, pag sinabing to seek, yung lalapit ka sa Panginoon dahil meron kang gustong itanong o hingi ng gabay. Katulad ni Rebecca. Okay? Nung siya ay nagdadalang tao,
Sabi niya, yung dalawang sanggol sa akin ay parang nag-aaway. parang sino ba sa'yo nagkaroon ng anak na kambal dito? Wala pa naman yata. Pero yun ang naranasan ni Rebecca. At nagtanong siya, she inquired of the Lord, what is happening to me? Bakit parang nag-aaway yung dalawang yun? Yung dalawang dinadala ko. At may paliwanag si Lord doon. Hindi na natin babasahin. Pero sabi ng Panginoon, yung dalawang yan ay sa kanila magmumula ang dalawang bansa. Yeah? Yeah. So, pinaliwanag naman ni Lord. Pero nagtanong si Rebecca. Okay? So, pwede rin yun ang ibig sabihin nun. Patlo, entering into a covenantal relationship with Him. Yung papasok tayo sa isang relasyon sa Diyos na may pagtipan. Sabi sa Isaiah 55:6, seek the Lord while He may be found, call on Him while He is near. Okay? Lumapit tayo sa, hanapin natin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan pa at siya'y ating, habang siya'y malapit pa at siya'y ating masusumpungan, siya'y ating matatagpuan. Okay? Actually, meron mang ibang parang ibig sabihin pa yung seek. Pero, in general, ganun lang talaga yung lalapit ka sa Panginoon. No? Sa bagong tipa naman, yung mga Gregong salita na ginamit, yung exeteo at saka seteo, ang ibig sabihin lang, to seek out or after, to search for. So, ganun ang ibig sabihin nun, di ba? To seek out, parang hanapin mo. Seek after. No? To search. Yun ang ginamit sa Hebrews 11:6. Actually, maganda yung salita na yan ng ating Panginoon. Ilalagay ko na rin yung mga verses na yan. Dali yung mga verses na sinasabing hanapin natin ang Diyos. Alam na natin, Hebrews 11:6. Sabi doon, without faith, it is impossible to please God because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. So pag tayo lumalapit sa Panginoon, una, kailangan sumampalataya tayo sa Kanya na mayroong Diyos. Amen, mga kapatid? At pangalawa, pag siya ay ating hinahanap, gagantimpalaan tayo ng Diyos. Merong gantimpala ang Diyos sa atin. Later on, titingnan natin kung ano yung mga pagpapala o resulta pag hinanap natin ang Panginoon. Titingnan natin yon. Ngayon, tinitingnan lang po natin ibig sabihin. At isa pang ibig sabihin ay to seek or strive after, endeavor to desire. Ganun pa rin, hanapin, hangarin. Ang sabi nga sa Matthew 6:33, alam na natin, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Okay, mga kapatid, ayoko naman kayong punuin no, ng mga gusto ko lang makita niyo po yung iba't ibang ibig sabihin ng salitang seek. So, ano ibig sabihin ng seeking God's face? In short, pag sinabing hanapin natin ang mukha ng Diyos, we are seeking His presence and His guidance. Pag sinabi sa Bible, hanapin nyo ang Panginoon. Ibig sabihin lang nun, hinahangad natin ang presensya niya at ang gabay niya sa atin. Amen, mga kapatid? No? Yun ang simpleng ibig sabihin nun. So, siguro konti na lang. Bakit natin dapat hanapin ang Diyos? What are the reasons? Or what should be our motivation for seeking God? For seeking His face? Naniniwala po ako, mga kapatid, na unang-unang dahilan kung bakit kailangang hanapin natin ang Diyos dahil yun ay hangarin ng Diyos.
Hangad ng Diyos na hanapin natin siya. Dahil in the first place, ang Diyos ay patuloy na naghahanap sa atin. Amen, mga kapatid? Amen? God wants us to seek Him. And actually, He's the one who sought us first. Naalala niyo si Eva at Adan nung sila'y nagkasala at sila'y nagtago sa Panginoon? Nung dumating ang Panginoon sa hardin, tulad ng ginagawa niya, ano ang kanya sinabi? Where are you? Ba? Nasaan kayo? Okay? Hindi ibig sabihin na hindi alam ni Lord. No? Ang galing nila magtago, hindi alam ni Lord. Hindi makakita ni Lord. Alam naman ni Lord yon. Pero, ang pinapakita ni Lord doon, yung hinahanap niya si Adan at si Eva, kahit sila nagkasala, hindi na sila, kumbaga, kinross out na ni Lord. No? Hindi sila kinancel na ni Lord. Hindi. Mahal pa rin sila ng Panginoon. Katulad natin. Tayo nagkasala, mahal pa rin tayo at hinahanap pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen? At ang Diyos patuloy na hinahanap tayo. Nasabi nga sa Luke chapter 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito para hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Hinahanap tayo ng Panginoon. At tinatawag niya tayo. God calls us to seek Him. Sinasabi ng Panginoon sa atin, hanapin mo ako. Sa atin makikita yun. Sa atin makikita yun. May isang interesting verse sa Psalm, chapter 27, verse 8. Kung nabasa niyo na po itong verse na to, ang sabi talaga dito, sabi ni David, sinasabi ng aking puso sa iyo o sa Diyos, hanapin mo ang kanyang mukha. At ang tugon ng puso niya, ang iyong mukha, Panginoon, ay hinahanap ko. Okay, parang sa kanya nang galing yung parang sinasabi kay David galing yung hangarin na hanapin ng Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, may isa pang sabihin nating version ng verse na yan. Kasi yung Bible ko, NIV, sabi dun sa baba, sabi ron, or, ibig sabihin, may ibang mga manuscript, kopya ng lumang tipan, na ito naman ang sinasabi. Ang sinasabi ay ganito, to you, O my heart, He has said, seek my face. Sa iyo aking puso, sinabi ng Diyos, hanapin mo ang aking mukha. Nakita niyo yung pagkakaiba? Sa una, yung puso niya ang nagsasabing hanapin mo ang Diyos. Pero yung pangalawa, ang sabi, ang Diyos ang nagsasabi sa kanyang puso na hanapin ang kanyang mukha. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang Diyos talaga ang unang nagsasabi sa atin na hanapin natin siya. Amen? Di ba sabi sa kanyang salita, Romans chapter 3, verse 11, no one seeks God. Walang taong humahanap sa Diyos. May sinabi ang ating Panginoon Jesus, John chapter 6, sa verse, siguro, John chapter 6. Teka, hindi malinaw yung sulat ko eh. Verse 44. Tingnan ang sabi ng Panginoon.
John 6:44. Walang makalalapit sa akin malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Sabi ng Panginoon, walang makakalapit sa Kanya malibang dalhin siya ng Ama. No one comes to me unless the Father draws him to me. Alam niyo mga kapatid, ayoko naman medyo bigyan kayo ng mga maraming mga theological pero meron kasi tinatawag na doctrine of prevenient grace. Ano sinasabi doon sa doctrine of prevenient grace? Ito ang sinasabi doon. Bago hanapin ng tao ang Diyos muna ang unang naghanap sa tao. Yan mga kapatid? Kung meron man tayong hangarin sa puso natin na hanapin ang Diyos ang naglagay niyan sa atin. Amen. Ang Diyos ang naglagay niya sa atin. Pero nasa atin yung kung tutugon tayo. Okay? Sabi doon sa doctrine na yun, at maraming mga evangelicals ang talagang naniniwala doon. We pursue God because and only because He has first put an urge within us that spurs us to the pursuit. Kaya natin hinahanap ang Diyos dahil siya ang naglagay ng hangarin sa puso natin na hanapin siya. Kaya talagang magpasalamat talaga tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Dahil yung paghahanap natin sa Diyos, ang Diyos pa rin ang kumikilos sa atin kaya ginagawa natin yon. Pero sabi ko nga, nasa atin ang pagtugon. Okay? So, una kong gusto sabihin dito, kapatid, kaya natin hinahanap ang Diyos dahil yon ay gusto ng Diyos. Nahanapin natin siya. Okay? At sabi, pag hinanap natin ang Diyos, ano sabi sa Jeremiah 29:13? You will seek me and find me when you seek me with all your heart. No? Hahanapin mo ako at matatagpuan mo ako kung hahanapin mo ako ng buo mong puso. So, unang dahilan, yung kanina, it is the aspiration of God. Pangalawa, gusto ko lang gamitin yung salitang apprehension of God. Kasi yung ibang mga Christian writers, ginagamit yung salitang yan. Pag sinabing apprehension of God, yung parang yung matatagpuan mo siya. No? Ma-apprehend mo siya. Parang makukuha mo siya. O kaya we will find him. Ginamit ko lang yung pasensya ng mga kapatid. Bisa mahilig kasi ako yung halimbawa puro A, ganon. Pare-parehong letra yung simula para madaling matandaan. So, una, aspiration. Pangalawa, apprehension. Ibig sabihin, pag hinanap mo talaga ang Diyos, matatagpuan mo siya. Amen! Hindi yung pag hinanap mo ang Diyos, pahirapan ka pa ni Lord. No? Hindi gano'n si Lord. Alam mo ba, meron akong mga narinig ng mga testimony, nabasa pala, yung talagang sincerely hinangad nila na magpakilala ang Diyos at gumagawa ang Diyos ng paraan. No, minsan mahimala pang paraan para malaman lang nila na talagang buhay ang Diyos. So, hindi tayo pahirapan ng Diyos. Pag hinanap natin siya, talagang magpapakita siya. Okay? Pero ito, hanggang dito na ako. Okay lang ba, mawatid? Hanggang dito na ako, pangatlo. Isa pang dahilan kung bakit natin dapat hanapin ang Diyos, hindi lang natin siya matatagpuan, pero makikilala pa natin siya. Appreciation of God. Okay? Yung pag sinabi appreciation, lalo mo siyang makikilala. Tingin mo si Haring David, anong desire niya? Sabi sa Psalm 27:4. Sabi, isa lang ang hihingi ko kay Lord. Ito lang ang hinahangad ko, na ako ay manatili sa tahanan ng Diyos sa lahat ng araw ng buhay ko. Para
to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. No, gusto niya lalong makilala si Lord. Gusto niya makita yung beauty ng Panginoon o yung loveliness ng Panginoon. Okay? At hindi lang yun. Meron pa ibang mga katangian ng Diyos na pwede nating malaman. Yung kanyang majesty. No, yung kanyang holiness, yung kanyang greatness, yung kanyang love. Pag hinahanap natin ang Panginoon, lalong ipapakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa atin kung sino siya. Amen, mga kapatid? Sige, dito na talaga ako magtatapos dahil mag-alas 12 na. Actually, may isang magandang kanta na parati kong pinapakinggan. Ako lang narinig nyo na yon. Yung The More I Seek You. No? Pwede search lang sa YouTube, The More I Seek You. Actually, unang kinanta ni Carrie Job yan eh. Pero merong isang version si Jesse Harris, piano lang ang ginagamit niya. The More I Seek You. Ano yung sabi sa awitin na yun? The more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. No? I want to sit at your feet, drink from the cup from your hand, lay back against you and breathe to feel your heartbeat. So sabi doon, the more na hinahanap natin si Lord, the more na matatagpuan natin siya. At pag natagpuan natin siya, the more na mamahalin natin siya. Amen, mga kapatid? Kasi talagang kaibig-ibig si Lord eh. Hindi naman siya yung kakatakutan mo o kaya, di ba? Hindi siya ganun eh. Sabi nga sa Bible, He draws us by His loving kindness. Lalo tayong nilalapit niya sa Kanya dahil sa Kanyang kagandahang loob. Amen, mga kapatid? No? And I believe isa rin yung dahilan kung bakit talagang napapalapit tayo kay Lord eh. Dahil hindi naman siya talaga yung Diyos na nakatakot eh. Diyos na nagmamahal. Kaya lalo tayong lumalapit sa Kanya. Anyway, hanggang dito na lang muna ako. Later on, titignan natin iba pa mga dahilan kung bakit kailangan natin hanapin ang Panginoon. Paano natin hahanapin ang Diyos? At ano ba yung, meron ba mga ilang halimbawa sa Bible na talagang hinanap nila talaga si Lord? Okay, mga kapatid? Amen. Sa tayong manalangin. O Diyos, maraming salamat po dahil bago pa man namin kayo hanapin, kayo na po ang unang naghanap sa amin. At sa biyaya po ninyo, kayo aming natagpuan. Panginoon, we will be forever grateful sa iyong napakadakilang biyaya sa amin. Pero tulungan niyo kami, katulad ng sabi ng mga awit, to seek your face always. Tulungan niyo kami, Panginoon, na hindi lang sa panahon ng mga problema, hindi lang sa panahon na may mga kalamidad, mga panahon ng kabiguan, Panginoon, mga panahon ng kawalan na kayo hahanapin namin. Kundi kahit sa mga panahon, mga ordinaryong panahon, ay parati naming hahanapin ang presensya niyo at ang gabay niyo sa amin. Panginoon, maraming salamat po at dalahin ko na kayo ang patuloy na maglagay ng hangarin na yan sa puso namin na hanapin kayo sa bawat sandali ng buhay namin. Ito ang aking samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So, sorry.